may gusto magpatulong na i-refer ko daw siya sa agency kung saan nilalapit ko yung mga aplikante na gustong magtrabaho bilang domestic helper dito sa Hong Kong na walang kakayahan na magbayad o mag-process ng kanilang mga documents dyan sa tie-up agency sa Pilipinas at gusto na lang mag-direct hired na lang sila para less hassle, less gastos at saka legit talaga yung agency na nire-refer ko sa inyo. Kaso lang, tutulungan ko na siya at parang na-offend ako, off sa akin yung naniniguro ka or sigurista sa buhay mo kapag nandito ka sa Hong Kong. Ang sabi niya kasi, kapag, natatanong lang naman siya, pero parang cargo ko pa kapag na-i-refer ko kayo at nakapagtrabaho kayo dito sa Hong Kong, and then kung hindi kayo successful o hindi kayo pinalad na magtrabaho dito, ma-terminate kayo, sasaluin ko pa ba kayo? Yun ang tanong niya sa akin, kung matutulungan ko pa ba daw siya? Kapag ma-terminate siya, bakit ninyo iniisip ka agad yung mga termination? Bakit hindi nyo muna i-try na magtrabaho dito kung ano yung kapalaran? Kasi guys, kung pati kayong lahat na mga natulungan ko at nandito na kayo sa Hong Kong at kung hindi kayo papalarin at ma-terminate kayo, kasali pa ba ako sa problema ninyo? Na tumutulong lang talaga ako na makahanap kayo ng legit agency na hindi kayo mai-scam kagaya ng iba dyan na nagme-message sa akin na ang laki na nang nabayaran nila hanggang ngayon wala pa rin silang mga employers at ayun, kaya nga sila pumunta dito sa akin at nagpatulong. At in fairness naman wala pang nangyari sa akin na ganito na sa lahat ng mga natulungan ko dito na nandito na sa Hong Kong, na-terminate man sila o hindi. Natutuwa ako sa mga balita nila na okay yung mga nila, yung mga kapalaran nila, okay yung mga sitwasyon nila sa kanilang mga amo, mas maswerte pa nga sila sa akin. Tuwang-tuwa po ako nakikita kayong ganyan, yung mga natulungan ko. At sad to say din naman marami na rin sa mga natulungan ko ang na-terminate. At napahanga lang nila ako dahil nga natulungan ko sila, pero yung mga mga problema nila, hindi nila ako dinistorbo. Ibig sabihin nun, hindi ko sila cargo. Alam nila yung sa sarili nila na tinulungan ko sila sa unang step nung nangarap sila na nandito sa Hong Kong. Ibig sabihin nun, hindi ko po cargo dahil may problema din ako. May mga problema din kami dito. Kapag nandito na kayo sa Hong Kong, kahit na lumapit kayo sa agency, matagal pa rin, pero lagi kong ina-advise magsariling sikap na lang kayo dahil kapag nandito na kayo sa Hong Kong, mabilis na lang makahanap ng employers. Wag po yung tinulungan ko na kayo makahanap ng agency, iaasa nyo pa sa akin na mahanapan ko kayo ng employer. Ako nga din. Sa sitwasyon ko dito sa employers ko, tiniis ko ang lahat. So, sa awa ng Diyos, malapit na matapos ang aking kontrata. Dahil nga, kapag hindi ka talaga marunong magtiis, kapag nandito ka na sa Hong Kong, dahil, reality ito, malaki ang sahod dito sa Hong Kong, pero yung mga employers dito, karamihan mga perfectionist, basta, kung hindi mataas ang iyong pasensya, talagang bibigay ka. Kahit kami dito, matagal na kami dito, nakaranas din kami na gusto na rin naming bumigay. Kaso lang, kapag nandito ka, magsariling sikap ka na makahanap ng employers, huwag mong iasa sa iba ang iyong kapalaran. Ganun lang po, kapag kayo ang nag-apply bilang domestic helper dito sa Hong Kong, pinili ninyo ang Hong Kong na may termination, itatanggapin na ninyo sa inyong sarili kung ano yung mangyari, kung magkaroon man kayo ng chance, kasi hindi naman ibig sabihin ma-terminate ka, uwi ka na kaagad sa Pilipinas, except lang kung on the spot. Pero ang on the spot, meron ka pang 14 days na magstay dito sa Hong Kong para makahanap ka ng employers. Sariling sikap guys. So, ang 14 days na yan, gamitin mo sa maghanap ng mga employers, sa mga agency. Hindi lang isang agency ang lapitan mo, marami, or di kaya marami ditong mga page about sa mga employers yan, nagpo-post yan sila ng mga ganyan. Mag-search lang kayo sa Facebook page, mga domestic helper here in Hong Kong. Marami po yung mga page na yan. Marami guys, marami tayong paraan para makahanap tayo kaagad. Pero kung na-terminate na nga kayo, alam nyo na may 1 month notice pa kayo, mas inuna nyo pa yung gala, paano kayo makakahanap kaagad? So kapag kayo ay nag-apply bilang domestic helper dito sa Hong Kong, isipin nyo na talaga, itanggapin nyo na ang inyong mga kapalaran, kung ano, o di kung mamalasin ka, better luck next time, meron pa namang mga pagkakataon. Kung ikaw naman suswertihin, magpasalamat tayo sa God, dahil maswerte tayo, isa tayo sa mga maswerteng nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Kaya kapag kayo ay mag-apply, magpa-refer sa akin, lagi ninyong tandaan, ito yung mga baguhan pa sa aking Facebook page at saka sa YouTube channel. Nagre-refer lang talaga ako. Hinahanapan ko talaga ng okay na agency, yung mga
subscribers ko talaga. Yun naman talaga ang paraan ng papasalamat talaga sa inyo na sinusubaybayan ninyo ang aking mga videos. Nandyan pa rin kayo. Yun po ang pasalamat ko. Dahil wala po ako maitulong sa inyo financially. Gusto ko trabaho talaga. Pero wag ninyong iasa sa akin kung ano ang kalagayan ninyo kung ma-terminate kayo. Hindi ko kayo matulungan dahil una, hindi po ako agent ng agency dito sa Hong Kong. Hindi po ako recruiter. Kaya wala po kayong ibibigay sa akin. Ang mga recruiter nga, kahit meron kayo ibigay sa kanila na pera, pag na-deploy kayo, wala na silang pakialam sa inyo, di ba? Yung mga nakahanap ng mga recruiter dyan, nagbayad lang kayo. Pero kayo pa rin, pag nandito kayo sa Hong Kong, sariling sikap pa rin ninyo. So kaya hindi ako humihingi ng mga pera sa inyo kahit piso dahil nagre-refer lang talaga ako sa inyo. Hindi po ako recruiter. May alam lang talaga akong agency which is Young Homes Employment Agency na hindi masyadong malaki ang inyong babayaran. At legit na legit po yan. Marami pong nakakaalam yan. Yung mga nandito na natulungan ko. So, kapag kayo nirefer ko, hindi ko po cargo na tulungan kayo kapag ma-terminate kayo dahil hindi ko alam kung ano yung mga kalagayan ninyo. Mamaya, nag-apply kayo dito dahil nga, may paasa ako sa inyo na tutulungan ko kayo. Hindi po guys, dahil agency lang nire-refer ko at hindi po ako ang naghahanap ng employers, kayo mismo. Kaya paghirapan ninyo ang interview na maipasa ninyo para kayo ang makahanap ng employers. Hindi ako. Hindi porket nag-submit kayo ng biodata sa akin ay matutulungan ko kayo dahil pagdating sa employers. Hindi po guys. Ang inyong biodata, ang inyong record dyan, ang inyong file, kung anong mga sinubmit ninyo, yun po ang paraan, yun po ang daan para kayo makahanap ng employers. Kaya nga, lagi kong sinasabi na ang inyong biodata or ang inyong resume, gandahan ninyo dahil ang resume ay mukha yan sa inyong application. So, uulitin ko, hindi ako agent, hindi ako staff ng agency dito sa Hong Kong, hindi ako recruiter, at most of all, hindi ako connected sa tie-up agency sa Pilipinas. Kaya wag ninyong hingiin sa akin kung ano yung tie-up agency sa Pilipinas at doon kayo mag-apply dahil nga nakita ninyo na yung sa mga vlogs ko na may tie-up agency. Hindi ako connected doon sa Pilipinas. Ang mga pumupunta lang talaga doon ay yung mga successful applicants na nagkaroon na ng employers. Meron talaga silang contact person na pupuntahan nila doon at yun lang ang mag-aasikaso sa mga papers nila. Yun po yung contact ni agency dito. Kaya hindi po ako connected sa tie-up agency sa Pilipinas dahil connected lang ako dito sa Hong Kong agency. Siya nga pala, gusto kong ipaalam sa inyo, yung mga natulungan ko na na-terminate ni employer or nag-break contract, ay hindi talaga yan sila nagpapaalam sa akin, hindi nila sinasabi kung ano yung mga plano nila. Kasi nga, alam nila sa sarili nila na labas na ako dun. Nalalaman ko lang na may na-terminate or may nag-break contract dahil nagme-message sa akin ang agency dito sa Hong Kong. So, sana naliwanagan ninyo na hindi ko po cargo ang kapalaran ninyo pag nag-apply kayo dito sa Hong Kong.